maging bahagi ng ating radio ministry. Ayan, at pwede po kayong mag-scan sa ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sa Lei Informal, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po nating makakasama ang Zamboanga City Medical Center para sa ating segment na Serbisyo kun Kompasyon. At ngayong pag-uusapan dahil Marso na nga, gaya nga po ng sinabi ng ating mga guests kahapon from Bureau of Fire Protection, pag Marso talagang inaasahan na grabe yung init. Kaya po ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa heat stroke at heat exhaustion prevention. Anong pinagkaiba nito? Paano nyo malalaman kung nasa heat stroke na ba kayo banda or heat exhaustion? At sabi nga dito sa sobrang init, dapat po ay huwag tayong magpabaya. Kaya ngayong umaga makakasama po natin ang isang family medicine specialist ng ZCMC. I-welcome po natin via Zoom at sa radyo, Dr. Arjen Marie Magadan. Doc Yen, good morning, buenos dias. Hello, good morning. Good morning po, Ma'am Sheena, and sa lahat po ng tagapakinig po ng station po ninyo. Ayan, okay. Gusto ko po muna palang humingi ng paumanin sa ating mga tagapakinig. Nawala po tayo saglit kanina sa Facebook dahil nagkaroon po tayo ng power interruption dito. Pero ngayon ay live na po tayo sa ating page, DXAS, Your Community Radio, at sa ating radyo. Ayan, balik po ako sa inyo, Dr. Yen. Ako, eto nga po, ang gandang topic po nito tungkol sa heat stroke. Pero alam nyo po, Doc, meron pa din talagang nalilito. May pinagkaiba daw po ba or ano yung difference po, Doc, ng heat stroke tsaka heat exhaustion? So yung heat exhaustion po, sa madaling salita, parang ito yung warning sign pa lang po na maaring papunta na tayo sa heat stroke. While yung heat stroke naman, ma'am, yun na po yung medical emergency na kailangan na pong dalhin sa hospital po yung pasyente. So yung heat exhaustion po, since warning sign siya, yung mga simptomas po pwedeng nakaka-experience ng cramping, nahihilo, and headache po. Ayan, yan yung mga tatlong major signs, symptoms na kailangan po nilang bantayan. Pero ano po ang cause talaga nito, Doc? Dahil lang po ba ito sa matinding init o yung dahil sa temperatura natin? Actually po, kailangan kasi po may balance, yung balance ng capacity ng katawan natin para maka-adapt sa environment. And yung another spectrum naman, ma'am, is yung exposure natin sa heat. So since grabe yung climate change, ma'am, parang na-overwhelm yung katawan natin in our ability to adapt sa external heat. So yung cause po talaga nito, ma'am, is yung imbalance, which is mas mainit yung environment natin compared sa capacity ng katawan natin na mag-adapt po sa init. Okay. At kailan po ba natin masasabi, Doc, na pag itong nararamdaman nating init, kailangan na po magpa-emergency? So, may dalawang types tayo, ma'am, yung heat exhaustion and yung heat stroke. So ano po ba yung simptomas ng heat stroke na for sure kailangan nang dalhin sa emergency department? So number 1, kung nahimatay na yung pasyente, or yung iba naman, ma'am, nagko-convulsion, pwede din, ma'am, na yun yung simptomas po ng heat stroke.
Ayan, okay po, Dok. Pero ito po bang may mga high blood or may mga sakit po, sila po ay mas, sabihin natin, mas madali silang ma-heat stroke? Opo, tama kayo ma'am. Especially, magbigay na lang tayo ng example ma'am, no? Mhm. Yung mga dialysis patients natin, yung mga CKD patients. So, sila po kasi limited yung allowable fluid intake nila. Mhm. So, since for a general or majority of us humans, ang kailangan nating tubig na inumin per day is 1.5 to 3 liters per day. Mhm. Sa mga dialysis patients kasi usually 500 to 1 liter a day lang yung pwede nilang inumin. So, i-imagine lang natin ma'am, no, yung Mm. uhaw na pwede nilang ma-experience since limited ang fluid intake nila, which possesses a great risk para po mas possible po sila magka-heat exhaustion or heat stroke po. Okay. So, kailangan po pala talagang mag-ingat din ang ating mga dialysis patients. Yes. Pero may epekto rin po ba, Doc, ang itong extreme heat sa ating mga internal organs? At bakit po minsan yung katawan natin hindi po kayang magpa-cool down itself? Opo. So, in terms naman po of cooling down, so sa brain natin, ma'am, may special center tayo na tinatawag na hypothalamus. So, yung hypothalamus, ma'am, yan yung, kumbaga, thermoregulator ng katawan natin. Mhm. Pag masyadong mainit, itatry niyang ibalik yung temperature to around 35 to 37 degrees, which is yung normal and healthy temperature for our vital organs. Well, kung masyado namang malamig, ibabalik niya ulit doon sa 35 to 37 degrees Celsius. So, yung effect naman po sa internal organs, actually kung masyadong mainit ma'am, pwedeng, actually in medical term, may tinatawag tayo na rhabdomyolysis, Mhm. yung pagsisira po ng muscle natin, which in turn, kumbaga parang napupunit yung muscle. So yung mga electrolytes at mga proteins na nasa muscle, nare-release. And yung kidney kasi natin ma'am, yun yung nagfi-filter talaga ng halos lahat, including the electrolytes and proteins. So kung excessive masyado yun sa katawan natin, maaring magka-acute kidney injury po. Okay. Okay. Hindi po pala basta-basta po, Doc, no? Itong init na pwedeng dalhin sa ating katawan. Pero meron din po ba tayo, Doc, like specific groups na talagang masila ang tatablan nitong heat exhaustion, heat stroke? Opo. Nice. Good question po, ma'am. Kasi yung mga population at risk po talaga is yung mga elderly natin, yung mga infants and children, yung mga buntis po since aside kay mother may dinadala siyang baby, yung mga na-mention ko po na may sakit tulad ng may dialysis, and yung mga nagtatrabaho po sa labas, yung mga vendors po natin. Mhm. Okay. Aside po, Doc, sa direct sun exposure, ano po yung mga daily habits or mga environmental factors na secretly nag-i-increase din po ng risk na sa atin? So yung mga daily activities natin po na mas nagiging at risk tayo is kapag kulang ng tulog, pag hindi tayo masyadong umiinom ng tubig, and included din po ma'am yung pag-iinom ng alcohol po. Mm. Yung mga ano po, mga soda, mga ano po, mga Yan juice. din po, kasi po yung mga sugary na beverages, nag-stimulate po kasi sila na makaihi tayo. So since ihi tayo ng ihi, nalalesen yung fluid volume sa katawan. So Mhm. mas at risk din po tayo sa heat exhaustion and heat stroke po. Mhm. Pero yung tubig po ba, Doc, enough na po siya para magpawiin yung init na nararamdaman natin sa katawan at hindi na mag-heat stroke pa mapunta dun? So kung minimal lang po yung init na nararamdaman natin, enough po yung tubig. Mhm. Pero po kung sabihin nating ah,
isang construction worker, Mhm. or kung increase talaga yung physical activity wherein increase yung pagpapawis nila, so mas nalalesen yung fluid sa katawan, sila po ay mas kailangang mataas yung fluid intake, or pwede din po sila uminom ng mga fluids or beverages na may electrolytes po. Pero yung pag-inom po, halimbawa po Dok, galing sila sa labas, mainit, biglang uminom ng malamig na tubig, advisable po ba yan Dok? Actually, okay lang naman ma'am, yung pag-inom po ng malamig na tubig. Yung pag ano po Dok, pag open agad nila ng aircon, galing sa init, parang gustong bawiin agad yung init na naramdaman nila, okay lang din po ba Dok? Exposure agad sa aircon? Opo, kasi actually it's one of the myths ma'am na dapat wag muna magpalamig or wag muna maligo. Where in fact, okay lang naman ma'am because these are measures para nga po mabalik sa Mm. homeostasis or dun sa normal body temperature po natin. Okay. How about po Dok sa mga pagkain? May mga pagkain din po ba na pwedeng makadagdag sa heat exhaustion natin or heat stroke? Of course, no, meron din po siguro. Okay po. So actually, eating a meal po increases our body temperature. So actually, kung mas madami tayong kinakain, so mas at risk tayo actually for heat exhaustion. So dapat kung gusto nating maiwasan yung heat exhaustion and heat stroke, kung pwede po light meals yung kakainin natin, and yung mga food intake naman po natin is tulad po ng mga fruits which contains high fluid po tulad ng mga prutas na watermelon, mga pineapple po. Okay. Kaya po pala Dok, pag kumakain ako ng marami, medyo yung katawan po Dok, mainit. Yung pala po. Opo, tama. Yung pala po yun Dok. Sige po Dok, halimbawa naman po Dok, may nakita po tayong tao na nag-collapse. And then yung ating suspect ay dahil nga sa heat exhaustion. Ano po yung 3 bagay siguro na dapat nating gawin para po tayo ay makatulong doon sa taong iyon? So yung unang gagawin po talaga natin is subukan po nating tumawag muna ng tulong, no? Call for help. Kasi most of siguro yung makaka-witness na yun, baka magpapanik siya. Hindi niya din alam anong gagawin. So, number 1 po talaga is to call for help. Second po, kung may masisikip na clothing yung victim or yung pasyente, we can loosen up po, like pagtanggal natin ng buttons. And third naman po, kung may available po na parang fan po siguro, or kung may handheld fan ba, or kung may malapit naman na may tubig, pwede po nating i-apply yun sa pasyente po para po mag-cool down po yung katawan niya. Meron din po ba tayo Dok mga alam na mga common mistakes na ginagawa ng tao when trying to cool someone down po? So, example po, no, nag-heat stroke siya. So, di ba kanina na-mention natin na pwede silang mahimatay. So, myth po yung susubukang painumin or kainin yung pasyente na walang malay. Kasi po, baka mas magka-problema pa po, ma-aspirate instead of yung tubig or pagkain mapunta sa tiyan, baka po mapunta sa lungs niya since unconscious siya. Ang pangalawang myth naman din po siguro yung pag-a-apply ng mga oil. Opo. Kasi po yung pag-apply ng mga oil na yan is actually mas mag-absorb siya ng init, ma'am eh. Opo, yung minsan ginagawa na sa ilong, yung Yes. Opo, myth po yun. Okay po. How about po Dok yung thinking na habang siya ay sweating, pinapawisan ay okay pa rin yan. Tama po ba 'yon na pag-iisip? Sorry po, ma'am. As long as na pinapawisan yung tao, okay pa yan siya or baka wala na kasi nabawasan na yung tubig sa loob. Pwede Pero po. conscious naman, ma'am, no, Opo, yung conscious po. Opo. Pwede po ba Dong na wag nang emergency kasi pinapawisan naman? May ganyan po ba? Sa tingin ko, ma'am, kung may ibang simptomas siya na nararamdaman tulad ng paghilo, tulad ng
sumasakit yung ulo niya or may cramps siya, Mhm. i-take pa rin natin yun as warning signs pa rin, ma'am. Parang wag tayo makampante. Ayan. Okay. How about po, Dok, yung heat exhaustion po ba tsaka heat stroke, Dok? May pinagkaiba po ba sa kanilang pulso? Like for example, pag sa heat exhaustion Okay po po. ba, weak po ba yung pulse niya or strong? Okay. So actually po sa heat exhaustion, baka mas mabilis po yung heart rate or yung pulso ng tao. Mhm. And then while sa heat stroke, ma'am, since pwedeng maging unconscious siya, Mhm. so pwede na hindi, instead of mabilis yung pulso niya, hihina naman po yung pulso niya since nag-fail na nga yung katawan sa pag-cope up dun po sa init. Eto naman po, Dok, kung halimbawa po, Dok, naka-recover na yung patient natin from heat exhaustion, gaano po katagal sila dapat mag-back to normal or gaano katagal po muna bago mag-rest bago mag-back to normal ang buhay? So for heat exhaustion, ma'am, since mas mild siya compared sa heat stroke, Mhm. at the minimum, ma'am, 24 to 48 hours. And then for heat stroke naman, ma'am, since baka may mga organ failure na nangyari, since nga heat stroke siya, kailangan po may medical clearance talaga. So kumbaga, hindi natin mabibigyan talaga ng time frame. Instead, yung doktor niya, yung magbibigay ng clearance po talaga sa kanya. Paano po ba natin nako-confirm, Dok, kung na-heat stroke yung patient? Like po sa ZCMC, ano pong ginagawa nating mga test? Okay, for heat stroke, ma'am, mukhang wala pa tayong specific na test talaga. So more of history talaga ng patient na na-expose siya sa matinding init ng araw and sa physical examination din po namin. At may binibigay lang po ba tayo na gamot or talagang rest lang po muna yung ipapagawa natin sa kanila? So, mababase po ito sa presenting signs po ng patient. So, example, dumating po siyang unconscious. So, dapat muna, isi-secure muna natin yung airway, i-make sure natin na na-oxygenate pa yung pasyente ng maayos. And then, kailangan din natin siya lagyan ng suero, ma'am, para ma-rehydrate siya. And then, other laboratories din po i-check natin. Baka kasi na-deplete na yung mga electrolytes niya, yung mga sodium, potassium. And then, tignan din natin yung kidney function. So, kung sa mga laboratories na yun, may nakita tayong mga derangement, yung management natin naman will be according to anong kulang po sa pasyente or anong kailangan niya po. Dok, halimbawa po, Dok, may mga listeners tayo na nasa bukid, nasa mga liblib na lugar, at ito po ay na-experience nila. So, ano po muna yung mga pwede nilang gawin, Dok, habang hinihintay nila na may makatulong sila or baka habang papunta sila sa ospital po? So aside sa na-mention natin kanina po na ilulus natin yung clothing pag medyo masikip and yung pagpapaypay sa kanila, pwede din po sila kumuha ng towel, basain nila, tapos ipahid po nila sa katawan ng pasyente. And then siguro dapat din po sigurong iwasan yung pagka-crowd natin kasi usually 'di ba ma'am, pag may Ako naman nahimatay or may tumpukan. naaksidente, sitan, tumpukan, mga ente. So, pwede ibitakil kita. Okay. At syempre, wag bibigyan din ng mga kape. Baka mamaya kape pa. Si Ayan po. Sige po, Dok, no, oras natin 8:22 ng umaga sa ating pagtatapos po. Ano po, Dok, ang inyong panawagan sa ating mga tagapakinig at kailan po silang pwedeng magpa-check up o pumunta po sa ZCMC if ever po ay sila ay makaramdam po ng mga symptoms po, especially ng heat stroke? So, thank you ma'am for inviting me. And then, my takeaway for the audience is, si tan experience ya ustedes mga warning signs, como aquella mention nakita tan buyong, ta duele el cabeza, doltan cramps ya. Si chene agua, cerca con ustedes, and si kaya pa ustedes toma, kabar, siguro no maakel, kwan ba ma'am?
no mamantiis. Mhm. No, si Malo Tasinti, si Tanbuyong, Maagwanta. si pause for a while, no? Kasi mas importante di aton bida, di aton health, konta na di aton mga deadline. So, pause, take a break, and abla na dito yung uban na, Ma'am Ansina, doltan Mhm. buyong yo, pwede gaanay deskansa yo. And then, si Chenea Ostedes symptoms na tagumita, or siya mira Ostedes, di Ostedes uban, example, akal mga tan workout in the field, Mhm. yadesma, no? Ese, sign niya gayod para liba Ostedes na emergency room. Maskin pa yan regain ele consciousness ulit, Mhm. ma'am, no? Liba syempre Ostedes na ZCMC or any other nearest hospital ko na Ostedes para pwede man evaluate. Ayan po. Siguro ang panawagan din talaga natin para doon sa mga sabi nga ni Dr. Yan kanina, yung mga nagtatrabaho po sa labas, yung mga ano natin to, mga delivery person, mga driver po natin, construction worker, lalo na po ngayong buwan ng Marso, mag-ingat po talaga kayo ng mabuti, at sa mga employers naman natin, no, magkaroon po tayo ng kahit papano concern din sa kanila, titingnan, check natin ang kanilang mga kalusugan, dahil hindi lang pagod ang kanilang kalaban, pero yung init na din po ang kalaban nila. At mahalaga laging maghanda na rin po, sabi nga nito kanina, mas maganda talaga yung mga may electrolytes or kaya mga tubig kaysa po bigyan natin sila ng mga soft drinks, kahit masarap yan sa pakiramdam pag iniinom, pero dahil hindi pala nakakatulong, doon na lang po tayo sa mga safe drinks na ibigay natin sa ating mga trabahante. Ayan po, oras po natin 8:25 na ko. Maraming salamat po sa ating naging guest ngayon. Muli po, Family Medicine Specialist from ZCMC, Dr. Ariane Marie Magadan. Doc, maraming salamat po, Doc, sa time and effort. God bless you, Doc. Thank you also, ma'am, for inviting. Ayan. Siyempre, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat po sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. At abangan nyo po ang ating susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Siyempre, magkarinigan po tayo muli dito bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.